Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1. Ang North Pole Prison ay matatagpuan sa gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang North Pole, partikular sa pinakahilagang bahagi ng North Pole. Matatagpuan ito ng mahigit 500 metro sa ilalim ng balat ng lupa, at doon ikinulong ang pinakamabagsik at kilalang mga kriminal sa daigdig. Ito ay isang bilangguan na walang sinuman sa kasaysayan ang nagtagumpay na makatakas mula dito. Sa sandaling iyon, isang elevator ang tumaas sa ibabaw ng lupa mula sa ibaba. Dahan-daang bumukas ang pinto ng elevator, at lumabas mula sa loob ang isang lalaking mukhang makulit. Binabati kita sa paglaya mula sa bilangguan. Sabi ng isang matipunong lalaki sa magaspang na boses. Siya ang namamahala sa pagbabantay sa lugar. Isang mataimtim na babaeng nasa katanghaliang gulang na mataimtim na tumingin sa bilanggo na kalalabas lang ng elevator at sinabing, "Magiging malaya ka ng tao pagkatapos lumabas sa gate na iyon doon." Si Severin Fulet, bagong labas ng kulungan, ay sumulyap sa pintuan sa harapan niya na may halong emosyon. Kaya kung umalis sa lugar na ito kung kailan ko gusto. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ng babaeng nasa katanghaliang gulang, ngunit hindi siya umimik. Kung tutusin, hindi niya mapabulaanan ang sinabi nito. Ang karamihan ng masasamang tao na nakakulong sa ilalim nila ay kinabibilangan ng mga kilalang lihim na ahente, warlord, at maging ang mga pinuno ng ilang malalaking organisasyon sa underworld, ngunit lahat ay nasakop ni Severin. Ang lahat ng mga individual na iyon ay wala sa kanya. Nagkaroon ng digmaan sa bansang Dracodem 3 taon na ang nakalilipas, at isang mahirap na gawain para sa kaharian na labanan ang mga dayuhang kapangyarihan na sumalakay dito. Sa kalaunan, nagpasya ang mga opisyal ng kaharian na magpadala ng 4 na kabataan upang tumanggap ng pagtuturo mula kay Severin. Tinuruan niya ang mga ito sa loob lamang ng kalahating taon at pinabalik sila bilang ganap na mga mandirigman na halos agad-agad na nagpabagal sa panahon ng digmaan. Ang kanilang mga tagumpay pagkatapos ay nakakuha sa kanila ng pagkilala bilang mga kilalang bayani sa digmaan ng Dracodem. Nang marating ni Severin ang tarangkahan, huminto siya at lumingon, at matamang sinulyapan ang malakastilyong gusali sa likuran niya. Pagkatapos ay lumuhad siya at yumuko ng 3 beses. "Old Wako, aalis na ako sa lugar na ito ngayon. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa nakalipas na 5 taon. Nagsimulang mamuo ang emosyon sa loob ni Severin. Noong una siyang ipinadala sa kulungang iyon, nasaksihan niya kung paano binubuli at pinipigilan na magkaroon ng anumang pagkain ng isang may uban na matandang lalaki. Kusang loob na nagpasya si Severin na ibahagi ang kalahati ng kanyang pagkain sa lalaki. Tinawag ng lahat ng nasa kulungan ang matanda na isang wako dahil palagi siyang nagbubulong tungkol sa pagkamit ng immortalidad. Marami ang hindi pumansin, at ang ilan ay inabuso pa nga siya sa salita. Ngunit si Old Wako ay tila walang pakialam sa buong bagay. Si Severin lang ang araw-araw na nakikipag-usap sa kanya, na nagudyok sa iba na tawagin si Severin na Little Wako. Nang maglaon, natuklasan ni Severin na si Old Wako ay talagang isang matalinong savant, at ipinasa ng huli ang lahat ng kanyang kaalaman kay Severin. Ang araw na umalis si Severin sa bilangguan ay ang araw din na umalis si Old Wako, ngunit ang kanilang mga destinasyon ay ganap na naiiba. Ang makapal na bakal na gate ay sumara sa likod ni Severin habang siya ay naglalakad palabas. Pagbati, guro, 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang matandang lalaki, at isang nasa katanghaliang gulang na babae ang sabay na lumuhad. Ang mga panga ng lahat ng matataas na klase ng Dracodem ay halos tiyak na mahuhulog sa lupa kung makikita nila ang paggalang na ibinigay ng 4 na taong iyon kay Severin. Pagkatapos ng lahat, sila ay walang iba kundi ang mga bayani ng 4 na digmaan na tumulong lamang sa Dracodem na manalo sa digmaan. Kumunat ang noo ni Severin nang makita sila. "Bakit kayo nandito?" Tumayo silang 4, at magalang na ikinumpas ng matanda ang kanyang mga kamay bago sumagot. "Kami, bilang mga disipulo, ay obligadong tanggapin ang aming guro sa kanyang paglaya mula sa bilangguan. Akala ko ba okay ka na?
Matipid na tanong ni Severin habang sinusulyapan ang mga medalya nila. Guro, kinilala kami bilang 4 na dakilang bayani sa digmaan ng Dracodam. Hindi lang kapangyarihan at kaluwalhatian ang aming nakuha, mayroon din kaming sariling mga teritoryo. Ipinaliwanag sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na babae ang mga tagumpay na nagawa niya at ng iba pa. Halatang proud siya sa sarili niya. Gayunpaman, sumagot si Severin ng walang gaanong ekspresyon, buti hindi mo nasira ang reputasyon ko. Lihim na natuwa ang 4 dahil hindi madaling makakuha ng papuri mula kay Severin. Guro, narito ang isang Supreme VIP card. Ito ay may overdraw na 1.2 bilyon. Ang card ay sa iyo, kaya gamitin ito kung kailan mo gusto. E-top up ko ang account kapag gumastos ka ng anumang pera. Iniabot ng nasa katanghaliang gulang na babae ang isang bank card na may ngiti sa kanyang mukha. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagtanong, gusto mo ba ng isang posisyon? Maaari kitang bigyan ng teritoryo para makapaghari ka sa maliit na sukat. Sumunod, sinabi ng matanda, ang aking apo ay isang magandang babae, guro. Marahil ay interesado kang makilala siya. Sa wakas, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmungkahi. Ang lalawigan ng Middle Bridge ay kulang pa rin ng tagapamahala, guro. Bakit hindi mo tingnan ang lugar at tingnan kung ikaw ay magustuhan? Si Severin, gayunpaman, ay umiling sa pagkabigo. Ang gusto ko lang ay walang sinuman sa inyo ang manggulo sa akin. I'd like to spend my days in peace with my parents and Lucy, thank you very much. I've been meaning na bumawi sa kanila sa mga pagkakamali ko noon. Hindi ko nga alam kung ayos na ba sila ngayon. Hindi mo man lang ba tatanggapin ang card na ito kahit na wala kang ibang gusto? Nag-aalalang tumingin kay Severin ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang 4 sa kanila ay nakatanggap ng kayamanan at kapangyarihan sa kagandahang loob ni Severin. Natural lang kung gayon na umaasa silang bibigyan siya ng kapalit. Bigyan mo ako ng isang cellphone at iwanan ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan dito. Bibisitahin ko kayo kapag mayroon akong oras. Bahagyang ngumiti si Severin at hinawakan ang isang singsing na mukhang minimalist sa kanyang daliri. Iyon na lang ang natitira niya para alalahanin si Old Waco. I'll give you a phone. Thank goodness may dala ako. Agad namang naglabas ng bagong cellphone ang medyo may edad na at iniabot kay Severin. Nandoon lahat ang mga numero ng aming telepono. Tumango si Severin. May usok ka ba? Agad na naglabas ng isang pakete ng sigarilyo ang nasa katanghaliang gulang at magalang na iniabot kay Severin. Matapos magsindi ng sigarilyo at huminga ng malakas, sinabi niya ng may lubos na pagpapahalaga. Salamat sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ako ang inyong Panginoon, kung tutusin, kaya mas kaya kung mabuhay ng mag-isa. At saka, naabot ko na ang antas ng tagumpay na iyon. Kakasabi mo lang ba ng level na yan? Nagpalitan ng gulat na tingin ang 4 sa isa't isa. Maaari mo ba akong dalhin sa lungsod ng Brookborn bago sumapit ang gabi? Tanong ni Severin. Oo naman. Sabay-sabay na sagot nilang 4. Nang papalubog na ang araw, nagpakita na si Severin sa tarangkahan ng Brookborn. Sigurado ka bang wala ka ng iba pang gusto, guro? Tila determinado ang nasa katanghaliang gulang na kumbansihin si Severin. Ngumiti si Severin sa kanya at tumingin sa pamilyar na lungsod sa kanyang harapan. You guys should go, or else you'll make the headlines kung may makakilala sa inyo. Tumango ang 4 na bayani ng digmaan, saka agad tumalikod at naglakad patungo sa helicopter na pinasukan nila. Hindi nagtagal, narating na ni Severin ang pasukan sa isang middle-end residential area. Pumasok siya at naglakad patungo sa pintuan ng isang pamilyar na bahay. Napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang nostalgic na numero ng bahay, dahil ito raw ang matrimonial home niya kasama ang fiancé niyang si Lucy Orwell. Na-set up si Severin ilang taon na ang nakalilipas, pagkatapos niyang malasing at isugal ang kanyang pera. Nang matalo siya, napilitan siyang itatak ang kanyang fingerprint sa isang kontrata para ibigay si Lucy sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Easton Locke.
Nang gabing iyon, dinala ni Easton si Severin sa matrimonial home na unang inihanda ni Severin para sa kanya at kay Lucy. Doon, binalak ni Easton na ipilit ang sarili kay Lucy sa harap ni Severin. Ang paghihirap na sigaw ni Lucy ang nagdulot ng panandaliang paghinahon kay Severin, na nagudyok sa kanya na basagin ang isang bote ng beer sa ibabaw mismo ng ulo ni Easton. Ang mga Locke ay mayaman at mahusay na konektado, kaya't naipadala nila siya ng diretso sa bilangguan. Tiniyak din nilang ipaalam sa kanya na maaaring kunin ng mga Locke ang kanilang mga koneksyon para matiyak na makukulong si Severin ng 10 taon. Ang tanging pang-aliw ni Severin ay ang pangako ni Lucy na hintayin ang kanyang paglaya upang siya ay maging kanyang nobya. Sigurado akong magugulat ka na makita ako pagkatapos ng maagang paglaya ko. Inabot ni Severin ang pinto, ngunit hindi ito tuluyang nakasara, at konting tulak lang ang kailangan para mabuksan ito. Naisip niya sa sarili, nakabukas ang pinto, kaya malamang nasa bahay na sila nanay, tatay, at Lucy. Hindi, huwag kang malikot. Pagdating ni Severin sa pintuan ng master bedroom, narinig niya ang pamilyar na boses ni Lucy. Anong nangyayari dito? Sumikip ang puso ni Severin, at bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Sinipa niya ang pinto gamit ang isang paa at pinandilatan ang 2 tao sa kama. Ang malakas na putok ay bumulaga sa magkasintahang nasa kama. Nagmamadaling nagtalukbong ng kumot ang lalaki, habang ang babae ay namutla sa takot at naghila ng isa pang kumot para matakpan ang sarili. Sino ka? Ilang pulubi sa lansangan. Natigilan si Easton nang makita niya si Severin na may punit-punit na damit. Sabi mo maghihintay ka ng 10 taon para sa akin, ngunit 5 taon na lang ang nakakaraan at ikaw ay. Napakahigpit na kinuyam ni Severin ang kanyang mga kamao na may narinig na kaluskos mula sa kanyang mga kasukasuan. Ang dugong umakyat sa kanyang utak dahil sa galit ay nagpapintig ng kanyang mga ugat sa noo, at siya ay nagmukhang napakabangis noon. Severin. Hindi makapaniwalang bulalas ni Lucy matapos siyang tingnan ng mabuti. Bumalik ka na. Paano? Pakiramdam ni Severin ay marahas na kinukumbelsyon ang kanyang puso nang sumilay ang mahinang ngisi sa kanyang mga labi. You ended up with this bastard, now. Sa lahat ng tao na napili mong makasama, kailangan ba ay siya? Medyo bumalik ang kumpiyansa ni Easton matapos makita na ang nanghihimasok ay si Severin. Habang isinusuot ang kanyang mga damit at pantalon, sinabi niya, may problema ka dyan. Sinasabi mo ba na hindi ako sapat para sa kanya? Mayroon akong pera at kapangyarihan, kaya hindi ba halata na mas mahusay ako kaysa sa isang taunan sa damit ng palaboy? Hindi na pinansin ni Severin si Easton. Sa halip, ang mapupungay niyang mga mata ay mariing nakatitig kay Lucy. Hahaha, hindi ba nakakatuwa? Bumalik ako sa iyo pagkaabot ko sa iyon dahil ang plano ko ay ibigay ang buong mundo ko sa iyo. Gusto kitang gawing pinakamasayang babae sa mundo, pero heto ka, nakikitulog sa lalaking nagpilit sa iyo all those years ago. Pagkatapos ay huminto sandali si Severin at nagpatuloy. Hindi kita masisisi kung magpasya kang hindi ako hintayin, ngunit kailangan mo ba talagang makasama ang isang tulad niya? Dahil sa pagsasabi ni Severin, nagsuot si Lucy ng pantulog at tumayo. She then remarked proudly to him, "You're the funny one here, Severin. Tama ba ang narinig ko noong sinabi mo na ibibigay mo sa akin ang buong mundo? Ano ang maibibigay mo kapag isang dumi ka lang at mahirap? Hinding-hindi mo maaabot ang pamantayan ng mayayamang binata tulad ni Easton. Maaari niya akong bilhan ng mga bag na nagkakahalaga ng ilang libo sa isang kapritsyo. Kaya mo ba yun?" Matapos tapusin ang kanyang rant, umupo si Lucy sa head ng kama at pinag-cross ang kanyang mga paa. Kumuha siya ng sigarilyo, at sinindihan ito, at hinihit-hit habang nagpatuloy. Buong buhay ko ay magdusa ako kung ikakasal ako sa isang taunan na tulad mo. Sa kay Easton, masisiyahan ako sa buong buhay na halaga ng kayamanan at kaluwalhatian. Kaya, ang pagpili ay medyo malinaw, kahit na sa isang tulala. Hahaha, narinig mo ba yon? Kahit tanga hindi ka pipiliin. Lumapit si Easton kay Severin with a spog expression at sinabing, "Hehe, ibigay ko sayo ng diretsyo.
Halos kalahating taon na kaming nakabitin sa pagkakakulong mo. Nagulat pa rin ako na ang girlfriend mo sa 3 taon sa kolehiyo ay piniling makipagkita sa akin. Sampal. Sinampal ni Severin si Easton gamit ang likod ng kanyang kamay, na nagresulta sa ilang pagdurugo sa sulok ng labi ni Easton bukod pa sa 2 nalaglag na ngipin. Baliw ka ba, Severin? Gusto mo bang bumalik sa bilangguan? Nagulat si Lucy sa nangyari at nagmamadaling tumakbo. Lumingon siya kay Easton at nagtanong, ayos ka lang ba, Easton? Ang kanyang reaksyon ay nag-iwan kay Severin ng labis na pagkasuklam. Halos hindi sumagi sa isip niya na ang taong gusto niyang pagbigyan ng kanyang mundo ay talagang isang gold digger. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at itinuro ang pinto, at sinabing, lumabas kayo. Kayong dalawa. Tumayo si Lucy, at nakangiting gumanti, malaking pagkakataon, Severin. Ikaw ang dapat na umalis dito. Ang bahay na ito ay kay Easton na ngayon. Akala mo ba makukulong ka na lang nang hindi nagbabayad ng anumang kabayaran para sa mga pinsalang idinulot mo noong nasaktan mo siya? At muli, kung nagustuhan mo ang bahay na ito at mayroon kang anumang pera, babalik ako para sa iyo, palagi kang makakabili. Lilipat ako sa villa ni Easton pagkatapos naming ikasal. Pagkaraan ng isang paghinto, tiningnan ni Lucy si Severin nang may pang-aalipusta at idinagdag. Pero kung iisipin mo kung gaano ka kadungis, sa tingin ko ay hindi mo ito kakayanin kahit nabawasan ko ng kalahati ang presyo. Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, no thanks. Hindi ko kayang manirahan sa ganitong karimari-marim na lugar. How dare you? Si Lucy, sa kanyang galit, naikuyom ang kanyang kamao at itinaas ito habang siya ay humakbang pasulong. Parang gusto niyang suntukin si Severin. Gayunpaman, napaatras siya sa takot matapos siyang sumulyap kay Severin. Siya ay isang mapusok na tao na gumawa ng mga bagay nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, at hindi siya naglakas loob na itaya ang kanyang buhay dito. Kung tutusin, siya ang tao kung patayin siya ni Severin sa galit. Nasaan ang aking mga magulang? Malamig na tanong ni Severin. Ang mga magulang mo, nakatira sila sa sira-sirang lumang bahay sa labas ng lungsod. Narinig ko na may tumutulo sa bubong tuwing umuulan. Panunuyan ni Lucy. She then said contemptuously, by the way, Easton and I will be held our wedding banquet sa Richmond Hotel. You don't need to bring any gift since you don't seem able to afford it anyway, but you're free to attend the banquet with your parents. That way, you 3 of you will get chance to eat some good food. Kung napag-iimbitahan lang kita ng mga magulang mo, hindi lang ako nag-imbita sa iyo. Makakain kayo ng karne 2 beses sa isang buwan, o 3 beses sa isang buwan kung ikaw ay mapalad. Walang pakialam na tumingin si Severin kay Lucy sa huling pagkakataon. You'll regret this, aniya, bago umalis nang hindi lumilingon sa kanya. Pumunta si Severin sa bahay ng mga magulang at hindi nagtagal ay dumating sa labas ng pinto. Habang pinagmamasdan niya ang sira-sirang lumang bahay, may kirot sa puso niya. Noong una ay naisip niya na hihintayin siya ni Lucy kahit na mabilanggo siya, at naniniwala siyang hindi na kailangang makayanan ng kanyang mga magulang. Kung tutusin, nakabili na siya ng bahay na matutuluyan nila ni Lucy pagkatapos ng kasal, at maaaring makatulong din ang pamilya ni Lucy sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, kung si Lucy ay naging napakasamang tao sa halos kalahating taon ng kanyang pagkakakulong, iniisip niya kung paano ang buhay ng kanyang mga magulang sa mga taon na wala siya. Inay, Itay, I've been a terrible son. Ikinalulungkot kong pinamuhay ko kayong dalawa ng ganito. Mariin na ikinuyom ni Severin ang kanyang mga kamao habang nakatingin sa sira-sirang lumang kahoy na pinto sa kanyang harapan. Hindi niya pwedeng hayaan na lang na madulas ang lahat ng ganoon lang. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang babae na nagparada ng kanyang electric bicycle sa labas lamang ng gate. Nakasuot siya ng helmet at mukhang tagahatid ng pagkain. Pagpasok ng babae sa bakuran, may inilagay siya malapit sa pinto at kumatok ng ilang beses bago tumakbo palabas at mabilis na pinaandar ang kanyang electric bicycle.
Kumunat ang noo ni Severin at pinagmamasdan mula sa malayo ang pag-alis ng babae. Ang kanyang hanggang balikat na buhok ay lumipad na medyo maganda sa hangin. Sa wakas ay bumukas ang pinto, at lumabas ang isang babaeng kulay pilak ang buhok na may saganang kulubat sa mukha. Matapos lumingon sa lahat ng direksyon, kinuha niya ang tila isang sobre mula sa lupa. Hindi makapaniwalang naglakad si Severin sa bakuran habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Namula agad ang kanyang mga mata, at nagsimulang mamula ang kanyang ilong nang tumawag siya sa nanginginig na boses. Nanay! Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, humakbang ang babae at iniunat ang nanginginig niyang mga kamay para haplosan ang pisngi ni Severin. Severin, ikaw ba yan? Ako, hindi ako nananaginip, di ba? Ikaw ba talaga, Severin? You've returned. Ang mga lalaki ay bihirang umiyak maliban kung sila ay nahaharap sa isang sandali ng tunay na kalungkutan, at gayon din ang masasabi tungkol kay Severin. Ang kanyang ina ay may napakaraming kulubot sa kanyang mukha na tila siya ay may edad na 20 taon sa loob ng 5 taon, at nang makita iyon ay naging dahilan upang mapaluha si Severin. Agad siyang lumuhad at sinabing, "Opo, inay. It's me. I'm sorry for everything. I'm sorry that Dad and you have to suffer these 5 years. Natutuwa akong bumalik ka, may pagkakataon kang magsimula ng bagong buhay sa hinaharap, at makakuha ng trabaho, at simulan muli ang lahat." Tinulungan siya ng kanyang ina, na ang pangalan ay Judith Fullett, at niyakap siya ng mahigpit, dahil natatakot siya na baka panaginip lang ang lahat. "Don't worry, inay. Now that I've been released ahead of schedule, wala nang maglalakas loob na itulak kayo ni tatay." Pinunasan ni Severin ang kanyang mga luha at sinubukan ang kanyang makakaya na maglagay ng ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, sinipa ng isang lalaking may galos sa mukha ang rickety gate at dinala ang ilang mga tulisan na kasama niya habang sumisigaw, "Inihanda mo na ba ang pera, matandang hag? Huwag mo kaming sisihin kung bakit wala pang 700 ang inihanda mo sa pagkakataong ito." Nang marinig iyon ni Severin ay, naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao habang may malamig na liwanag na dumampi sa kanyang mga mata. Binigyan niya ng sapat na pasanin ang kanyang ina, at tila nahirapan din ito ng husto. Wala na iyon kay Severin ngayong bumalik na siya. Nagulat si Judith sa biglang pagsulpot ng 6 na lalaking iyon, at nagmamadaling sinabi sa kanila, "Okay, okay. Wait right here. Papasok ako kaagad para kunin ang pera." Agad na tumakbo si Judith papasok sa bahay at maya-maya ay lumabas na may bitbit na isang medyo luma na plastic bag sa kanyang kamay. Binuksan niya ito upang ipakita ang pera na binubuo ng 1, 2, at 5 dolyar, kasama ang isang buong grupo ng barya. Tulad ng para sa mga perang papel sa mas malalaking denominasyon, mayroon lamang 7 o 8 sa kanila. Anak ng tinapa. Again, ang lalaking may peklat na mukha ay naiinip at sinabi sa isang lalaki sa tabi niya, "Bilangin mo sila." Magtatagal para mabilang ang 700 box na halaga ng barya. Medyo nalungkot ang kababata, ngunit naglakad siya papunta rito. "Hawakan mo. Kailan pa ng utang sa iyo ang nanay ko?" Pinagtanggol ni Severin si Judith matapos makita ang buong sitwasyon at nagtanong na may pagtatampo. "Well, I'll be damned. Akala ko isa kang pulubi na pumunta dito para humingi ng pagkain. Hindi kita makikilala kung hindi mo ipinagtanggol ang nanay mo. Hindi ka ba ganoon katalunan na natamaan si Mr. Easton ng bote ng beer 5 years ago?" Isang hakbang pasulong ang mukha ng lalaking may peklat at tumingin ng mabuti kay Severin. He then scratched his head with a smirk and said tauntingly, "You've been released. Well, I have to admit that I do admire your courage. I can't imagine how you got the guts to hit Mr. Easton when everybody knows that he's from an influential family." Mahinahong sinabi ni Severin, "Ang nakaraan ay nakaraan, at wala akong pinagsisisihan." Pagkasabi noon, naglakad si Severin, at tumingin ng diretso sa lalaking may peklat, at itinuro ang plastic bag na puno ng pera sa lupa. "Ano ang pakikitungo sa lahat ng perang ito?" Ngumisi ang lalaking may peklat at sinabing, "Ano ang dapat ipaliwanag? Wala ka bang utak?
Naisip mo ba na hindi mo kailangang magbayad ng anumang kabayaran para sa pambubugbog kay Mr. Easton? Humingi ang Laws ng 200,000 na binayaran ng iyong kasintahan sa pamamagitan ng pagbebenta ng iyong matrimonial home kay Mr. Easton sa halagang 150,000, ang natitira ay binabayadan sa halagang 50,000 na installment. Pagkatapos, hinawakan ng lalaking may peklat ang kanyang baba at sinabing, medyo wala pang kalahati ang ibinayad ng iyong mga magulang sa nakalipas na 5 taon, kaya may natitira pang mga 26,000. Sa anumang kaso, mabuti na lang at maaga kang napalaya. Kahit papaano ay makakatulong ka sa pagbabayad. Ang nakababatang kapatid na lalaki na naglupusay sa lupa at nagbibilang ng pera ay nagreklamo. Oo, ang iyong ina ay palaging nagbibigay sa amin ng isang tumpok ng maliit na sukli. Sayang ang aming oras upang bilangin ang lahat ng ito. Hindi mo na kailangang magbilang. 576 ang kabuuan. Nanginginig na sabi ni Judith. Anak ng tinapa, short na naman. Ang lalaking nakasquat sa lupa ay may mga tattoo sa buong balikat. Matapos marinig ang mga salita ni Judith, inihagis niya ang pera sa kanyang kamay sa lupa at tumayo para titigan si Judith. Sinisikap mong patayin ang iyong sarili, matandang hag. Kulang ka sa tamang halaga sa bawat oras ng pagbabayad. Anak ng tinapa, sa tingin ko kayo ang mga taong nagsisikap na patayin ang inyong mga sarili. Galit na tumingin si Severin sa mga lalaking nasa harapan niya, dahil halatang paspusang iniipon ng kanyang mga magulang ang pera. Gusto mo bang mabugbog, hindi ba, bata? Agad namang pinalibutan ng 6 na tao sina Severin at Judith. Mabangis na sinabi ng lalaking may peklat. Nagkataon lang na nangangati ang mga kamao ko para makipag-away. Kanina pa sila naghahanap ng dugo. Hindi, huwag mong sasaktan ang anak ko. Sa sobrang takot ni Judith ay dali-dali niyang hinila pabalik si Severin. Agad niyang binuksan ang sobre sa kamay niya, kasama sa mga nilalaman ng isang liham at ilang $10 na mga bayarin. Sabay-sabay silang binilang ni Judith at takot na pinasok ang pera sa loob ng plastic bag na nasa lupa. Doon, naglagay ako ng $100. Ngayon ay $676. Kulang na lang ng $24 ngayon. Iyan ay kawili-wili. Itinago mo ang ilan sa iyong pera, hindi ba? I don't suppose you'll take out that $100 kung hindi kami nagbanta na bugbugin ka. Ngumisi ang lalaking may peklat at galit na sinabi, sinusubukan mo bang paglaruan kami? Nag-aapoy sa galit ang puso ni Severin, at isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pinigilan niya ang galit na iyon nang mapatingin siya kay Judith na nakatayo sa harapan niya. Upang maiwasang mag-alala si Judith, ngumiti siya sa iba pang mga lalaki at sinabing, ikaw dyan, na may peklat. Oo, kinakausap kita. 26,000 pa rin ang utang namin, di ba? Well, don't get yourselves all worked up on it. 26,000 is a small sum, and I can pay it the full to you. There's no point cause a ruckus. Maliit na halaga, ha? Maniniwala ka ba? Sabi nga ng kawawang dumi na ito, maliit lang ang halaga. Kung ganoon nga, mas mabuting magmadali ka na lang at bayaran mo. Tuwang-tuwa namang tumingin si Scarface kay Severin habang nagtawanan ang mga tulisan. Lumapit si Severin, at dinampot ang plastic bag sa lupa, at iniabot sa gulat na si Judith. Hintayin mo ako sa bahay, Nay. May pera ako, kaya dadalhin ko sila sa bangko at mag-withdraw ng pera para sa kanila. Saan ka nakakuha ng ganyang pera, Severin? Please don't lie to your own mother. Nag-aalalang tumingin si Judith sa anak. Don't worry, inay. It'll be fine. Halika, pasok na tayo. Tinulungan ni Severin si Judith na tumayo at pinapasok sa bahay. Ilang sandali pa, lumabas si Severin sa pinto ng bahay na may hawak na bank card at iwinagayway ito sa mga taong nasa harapan niya. See this. Don't look down on me, you know. Sumama kayo sa akin kung gusto mo ang iyong 26,000. Totoo ba itong batang ito? Who cares? Ang pagkuha ng bayad sa isang lump sum ay makakapagtipid sa atin ng problema na kailangang pumunta rito sa lahat ng oras. Ano ang dapat ireklamo?
Sinundan ng mga tulisan si Severin, at sa wakas ay nakarating sila sa isang malaking puno ng saging sa isang malayong sulok. Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba dadalhin mo kami sa bangko? Nakangiti si Severin habang lumingon at nakangising sinabi. Talaga bang umaasa pa rin kayo na ibibigay ko ang pera kapag pinagalitan ninyo ang aking ina at palagi siyang tinatawag na matandang hag? In your fucking dreams. Anak ka ng tinapa, bata. May balak ka bang paglaruan kami? Galit na galit ang lalaking may peklat na nakaumbok ang mga ugat sa noo. Ikaw ang humihingi nito, anak. Nataranta na rin ang ibang mga tulisan, at agad siyang pinalibutan. Makalipas ang ilang segundo, nang mapunta na ang mga kamao ng lahat kay Severin, sumimangot lang ang huli. Isang malakas na pressure ang pumuligid sa buong lugar sa isang iglap, na naging sanhi ng mga tuyong dahon sa paligid na magsimulang mag-flutter ng ilang pulgada sa ibabaw ng lupa. Ang temperatura ay tila bumaba rin ng husto. Lumuhod sa lupa ang 6 na mga tulisan, kabilang ang lalaking may peklat na matatag at isang bihasang manlalaban. Arg! Napaungol ang lahat sa sakit. Ang mga slab ng bato sa ilalim ng ilan sa kanilang mga tuhod ay nabasag, at umaagos din ang dugo mula sa kanilang mga tuhod. Patawarin mo kami, wala na kaming gagawin sa mga magulang mo. Lahat sila ay tumingin kay Severin nang may takot at tunay na takot sa nangyari. Tumingin si Severin sa mga nagdaraan at sa wakas ay nagsalita sa malalim na boses, "Pakakawalan ko muna kayo. Ngunit kung may manggulo pa sa mga magulang ko, isinusumpa kong papatayin ko kayong lahat. Ngayon lumayas kayo sa harapan ko." Ang matinding pressure ay nawala kaagad pagkatapos ng babala ni Severin, na pinahintulutan ang lalaking may peklat sa mukha at ang kanyang barkada na tumakas. Naikuyong ni Severin ang kanyang mga kamao at bamulong sa sarili, "Walang awa kang babae, Lucy. Gusto mo man o hindi, mayroon tayong 3 taong nakaraan sa isa't isa. Isang bagay ang panloloko mo sa akin, ang pagbebenta ng matrimonial home sa kalahati ng halaga na binili ko ay isa pa. Paano mo ito ibebenta sa kay Easton sa halagang 150,000 kapag binili ko ito sa halagang 300,000? Matapos ibulong iyon, naisip ni Severin sa sarili, ibabalik ko sa iyo ang bawat bagay na kinuha mo sa akin. Hindi ko sinasadyang magtanim ng sama ng loob sa mga walang kwentang tao na tulad ninyong dalawa, pero pareho kayong lumagpas sa linya." Nang maglakad si Severin pabalik sa bahay, natuklasan niyang lumabas si Judith sa gate upang tumingin sa paligid dahil nag-aalala ito sa kanya. Nang makita niyang bumalik si Severin, lumakad siya ng may pag-aalalang mukha at hinawakan ang kamay ni Severin habang nagmamadaling nagtatanong. "Are you okay, Severin? Hindi ka naman nila sinaktan, di ba?" Nakaramdam ng init ang puso si Severin at ngumiti siya kay Judith. "Don't worry, inay, hindi nila ako sinaktan. Kinuha ko sila para kunin ang pera at ibinigay lahat sa kanila. Hindi na nila tayo guguluhin sa hinaharap. Talaga, hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Ganyan ba talaga kalaki ang pera mo? 26,000 ang pinag-uusapan natin dito." Halatang hindi naniniwala si Judith sa sinabi ni Severin. Kung tutusin, paano siya magkakaroon ng pera gayong kalalabas lang niya sa kulungan? Ipinaliwanag ni Severin, "Huwag ka nang mag-alala tungkol dito, inay. Nakilala ko ang isang napakamapagbigay na tao sa bilangguan, at binigyan niya ako ng bank card nang ako ay pinalaya. Maraming pera sa loob, at ito ay higit pa sa sapat na pambayad sa utang." "Ganun ba? Natutuwa akong marinig yun, kung gayon." Napuno ng emosyon si Judith nang marinig yun. Dapat mong suklian ang kanyang kabutihan sa hinaharap kung magkakaroon ka ng pagkakataon, Severin. "Oo, inay, gagawin ko." Ngumiti si Severin, at nagpatuloy, "Naka-release lang ako ng ganito kaga dahil sa kanya." Walang ibang pagpipilian si Severin kundi ipaliwanag ito ng ganito. Kung tutusin, kailangan niyang sabihin ang isang bagay upang maibsan ang pag-aalala ni Judith, ngunit mahirap ipaliwanag kung ano ang tunay na nangyari. At the end of the day though, what he said is the truth, the old wako was really a very generous person. Buti naman at hindi na kami guguluhin ng mga iyon.
Ngayong nasa labas ka na, maaari kang makakuha ng trabaho sa hinaharap para hindi na kami ng tatay mo na mag-overwork. Napabuntong hininga si Judith, at nagpatuloy, nakakatakot na babae si Lucy. Nakasama niya si Easton kalahating taon sa iyong pagkakakulong. Ibinenta pa niya ang bahay na binili mo sa kalahati ng presyong binili natin. Ngayong nakalabas ka na sa kulungan, hindi ka pa namin nabigyan ng pera, at wala kaming disenteng bahay. 28 ka na, kaya dapat nating subukan at mag-ipon pa para makahanap ka ng mapapangasawa. Nagsimula siyang maging emosyonal habang nagsasalita. Mabuti na lang at pinalaya ka sa kalagitnaan ng iyong sentensya. Kung pinagsilbihan mo ito ng buo, 33 ka na sa oras na makalabas ka. Malamang na mas mahirap magpakasal sa ganoong edad. Ano bang pinagsasabi mo, inay? I'm handsome enough that I won't need to worry about looking a wife. Napangiti si Severin. Pagkatapos ay tinanong niya si Judith, nasaan si tatay? Nagtatrabaho siya sa paglilipat ng mga brick, kaya nasa construction site siya ngayon. Hindi pa rin siya bumabalik, pero dapat ay babalik siya anumang oras ngayon. Napatingin si Judith sa paligid niya. Tamang-tama, isang pawisan at maalikabok na lalaki ang bumalik sakay ng isang bisikleta na hindi maayos na may maraming mga carton sa likod niya. Ang swerte ko ngayon. Nakita ko ang isang buong tumpok ng mga carton na kahon nang paalis ako sa trabaho mula sa lugar ng konstruksyon. Dapat ay makapagbenta sila sa halagang ilang dolyar. Ipinarada ng lalaki ang bisikleta sa gate, kung saan medyo madilim ang mga ilaw sa kalye. Habang binababa niya ang mga carton, tinanong niya, sino ito, Judith? Kilala mo ba siya? Lumapit si Severin at tumingin sa kanyang ama na si Maurice, na matanda na rin. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang sabihin niyang, Itay, ako si Severin. I'm back. Nalaglag ang carton na hawak ni Maurice sa lupa, at bahagyang nanginginig ang katawan niya habang hindi makapaniwalang lumingon. Severin. Ikaw talaga, anak ko, bumalik ka na. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maurice at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Severin. Si Severin talaga, Maurice. He's back. He was released ahead of schedule. Nangilid muli ang mga luha sa mga mata ni Judith, ngunit may ngiti sa kanyang mukha ng mga oras na iyon. Iyan ay, kahanga-hanga. Wala nang mas mahusay kaysa sa pagbabalik sa kanya. I'm so glad na pinalaya nila siya agad. Humakbang si Maurice at tiningnan ng mabuti si Severin. You don't look half bad, pero medyo mahaba ang buhok mo. Dapat magpagupit ka bukas. Mukha kang palaboy ngayon, at ang kailangan mo ay fresh at energetic look. Kung tutusin, kapag fresh at energetic ka lang mukhang makakahanap ka ng asawa. Tara, pasok na tayo sa bahay, kesa tumambay dito. Ngumiti si Judith at sinabing, dapat na kayong pumasok ni Severin, maligo, at magpalat ng damit. Kukuha ako ng alak at nilaga para makapag-inom kayong dalawa ngayong gabi. Agad siyang umalis para bumili ng mga ito. May pera ka ba? I have some here. I requested the foreman to give me some advance payment for our living expenses. Sigaw ni Maurice kay Judith dahil nag-aalala siya na wala itong sapat na pera. Meron, sagot ni Judith nang hindi lumilingon. Tinulungan ni Severin si Maurice na itulak ang bisikleta sa bakuran at saka lumuhad sa harapan niya. I'm sorry, Itay. I'm sorry for making you and Mom suffer. I didn't expect Lucy to be so ruthless after I went to prison, and I never thought na aabot din ng ganito si Easton. Sige ngayon, hindi na kailangang banggitin ang tungkol sa nakaraan. Ang mga ordinaryong tao tulad natin ay hindi kailanman makakalaban sa mga lock. Napaluha si Maurice. Tinulungan niya si Severin na makatayo. Bumangon ka, anak. Mamuhay na lang tayo ng normal, tapat na buhay mula ngayon. Maaaring maganda ang mga babaeng tulad ni Lucy, ngunit hindi sila mapagkakatiwalaan. Sapat na kung makakahanap ka ng babaeng makakasama mo sa natitirang bahagi ng iyong mga araw. Gayunpaman, mariing sinabi ni Severin, Kai, hindi mo basta-basta makakalimutan na lang ang lahat. Ang bahay na iyon ay nagkakahalaga ng 300,000.
Malamang na lihim na nakipagtulungan si Lucy kay Easton para ibenta ito sa kanya sa kalahating halaga. Malinaw na sinusubukan nilang gumawa ng isang scam. Lalong nagalit si Severin nang magsalita ito. Ang mga Orwell ay humiling din ng Doty na 40,000. Hindi ba nila dapat ibalik sa atin ang perang iyon? Umiling si Maurice, pumunta ako sa Orwells, pero hindi nila kasalanan kung bakit ka napunta sa kulungan at hindi natuloy ang kasal. Hindi ko na ibalik ang pera, pero sa halip ay tumanggap ako ng matinding pambubugbog. Nabugbog ako ng husto kaya nabasag ang ilong ko at namamaga ang mukha ko. Ilang araw akong naospital. Damn it, mga bully talaga sila. I can't believe the Orwells are that ruthless. Mariin na ikinuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at sa sobrang galit ay namumula ang kanyang mga mata. Nagulat si Maurice nang makita ang galit ni Severin at sinabi sa kanya, "May kalayaan ka na ngayong nakalabas ka na sa kulungan. Huwag kang gumawa ng gulo sa mga Orwell. Mahusay na ang takbo ng negosyo nila ngayon, at ang mga magulang ni Lucy ay may kasamang ilang bodyguard tuwing lalabas sila. Dahil lahat ng ito sa loss kaya sila naging mayayamang negosyante." Narinig ni Judith na bumalik na may dalang alak at nilaga, ang mga salita ni Maurice pagkapasok niya sa bakuran. Nang walang pag-aalinlangan, hinikayat niya si Severin at sinabing, "Hindi ka maaaring maging walang ingat tulad ng dati, Severin. Ang mga Locke at ang Orwell ay parehong malalaking pamilya na may malalaking negosyo. Ang mga ordinaryong tao ay walang kapangyarihan laban sa kanila. Ano ang gagawin natin sa hinaharap kung may mangyari muli sa iyo? Huwag kang mag-alala, inay. Ipinapangako ko na hindi ako magpapabaya." Para hindi maiwasang mag-alala ang kanyang mga magulang, ngumiti si Severin at sinabing, "Sisiguraduhin kong maganda ang buhay ninyong dalawa sa hinaharap. Bagamat, sa tingin ko, dapat kong tanungin sila tungkol sa Doty. Baka ibalik na lang ni Lucy ang pera sa atin dahil sa dati nating relasyon. Ayos lang para sa iyo na magtanong, ngunit tandaan na huwag kang gumawa ng anuman sa kanila. Magiging mahusay kung maibabalik mo ang pera at mababayaran mo sila ng anumang perang utang mo sa kanila. Ngunit kung tumanggi silang ibalik ang pera, pagkatapos ay kalimutan na lamang ito at bumalik." Pagkatapos ay nag-isip-isip si Maurice at idinagdag, "Sana ay isaalang-alang ni Lucy ang 3 taong relasyon niya sa iyo at ibalik ang Doty dahil doon. Mayaman na ang kanyang pamilya ngayon, mas mayaman kaysa dati, kaya malamang na hindi sila magpapansin sa maliit na halagang iyon." Ninisian ni Severin ang sarili. Naranasan niya mismo ang ugali ni Lucy at alam niyang hindi niya maaalala ang kanilang pinagsamahan. Siya at si Easton ang pinakabulok na mag-asawa, at hinding-hindi sila hahayaan ni Severin na makalayo ng ganoon kadali para sa mga kakilakilabot na bagay na ginawa nila, lalo na ang paraan ng pananakot nila sa kanyang mga magulang. Kabanata 5. Tara na, magluluto pa ako ng pagkain para sa atin. Nakangiting sabi ni Judith. Pagkatapos ay naligo si Maurice. Ang isip ni Severin ay napuno ng napakaraming iniisip nang pumasok siya sa kanyang lumang silid. Malinis man ito, at nakaramdam ng init si Severin nang makita niya ito. Tiyak na, ang mga taong higit na nagmamalasakit sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mga magulang. Tila paminsan-minsan ay pumapasok sila upang linisin ang kanyang silid. Nang buksan ni Severin ang aparador, natuklasan niya ang ilan sa kanyang mga lumang damit. Tumanda na sila sa paglipas ng mga taon ngunit nanatiling malinis at malinis. Maya-maya ay pumasok si Judith at ngumiti kay Severin habang nagpapaliwanag. "Naglilinis kami ng kwarto mo paminsan-minsan kapag wala ka rito. Malamang maliit na ang mga damit mo, at siguradong wala na sa uso ngayon. Hindi talaga naiintindihan ng mga matatandang tulad natin ang uso ng mga kabataan." Habang sinasabi niya iyon, nilapitan niya ito at kumuha ng $200, na ipinasok nito sa kamay ni Severin. "Dapat kang mamili bukas at kumuha ng disenteng damit. I can't accept this money, inay." Ibinalik ni Severin ang pera, at sinabi kay Judith sa isang solemn na tono, "Hindi mo kailangang mag-alala ng ganito sa akin. May pera ako, at hahayaan ko kayong manirahan ni tatay sa isang malaking villa sa hinaharap.
Buong buhay mo ay pinaghirapan mo dahil sa akin, samantalang ako ay nagdusa lang ng ilang taon ng ganyan. May pera ka ba talaga? Napatingin si Judith kay Severin at medyo nagdududa pa rin, at naniniwala siya na ang mapagbigay na taong nakilala niya sa bilangguan ay magbibigay sa kanya ng isang halaga ng pera, malamang nalampas sa 10,000 libo. Kung tutusin, kung hindi pa binayaran ni Severin ang natitirang utang na 26,000 sa 6 na lalaki kanina, walang paliwanag kung bakit sila aalis na lang. Parehong nakilala nina Judith at Maurice ang kanilang mga karakter pagkatapos ng halos 5 taon na pakikitungo sa kanila. Oo naman, bakit ako magsisinungaling sa'yo? Ngumiti si Severin at paninigurado. Tapos na si tatay sa pagligo, kaya oras na para kumuha din ako. Kumain tayo pagkatapos nito. Matapos maligo at magpalit ng lumang damit, umupo siya kasama ang kanyang pamilya sa maliit na mesa at nagsimulang kumain. Ang tagal mo nang hindi umiinom, di ba? Hindi napigil ang magtanong ni Severin nang makasipsip ng alak si Maurice. Sandaling natigilan si Maurice sa tanong nito. Nagbigay siya ng pekeng ngiti at sinabing, hindi naman. Alam mo kung gaano ako kahilig sa mga inuming ito. Ang paggawa ng lahat ng pisikal na gawaing iyon ay talagang nakakapagod, kaya ang pag-inom ng ilang higop ay makakatulong sa akin na makatulog ng mas mahimbing, hindi ba? Oo, umiinom siya sa lahat ng oras. Natakot si Judith na mag-alala si Severin sa kanila, kaya idinagdag niya, halos araw-araw din tayong kumakain ng karne, di ba? Oo, halos araw-araw na bagay dito. Awkward nang umiti si Maurice. Sumakit ang puso ni Severin nang makita ang mahinang husay sa pag-arte ng kanyang mga magulang. Kung hindi siya bumalik sa araw na iyon, halos sigurado siya na walang anumang alak o anumang nilagang karne sa mesa. Sa karamihan, magkakaroon ng mga ginute-gute na patatas at isang plato ng mga dilaw na dahon ng repolyo. Ang mga daong naninilaw ay tanda na marahil ay itinapon ang mga bahaging kinuha sa palengke ang gulay. Bakit mo kami tinititigan? Halika, kumain ka ng karne. Kumain ka ba ng maayos o nakatulog ka ba nang nasa loob ka ng kulungan? Nang makita ni Judith ang blanko at tahimik na ekspresyon ni Severin, sumandok siya ng 2 piraso ng karne at inilagay ito sa kanyang plato. It was all right. Hindi ba sinabi ko sa iyo na mayroon akong tulong mula sa isang taong mapagbigay? Hindi ako makakalabas ng ganoon kaaga kung hindi. Agad namang ngumiti si Severin, at sumandok ng karne pati sa mga magulang niya. Dapat marami kayong kinakain, pareho kayong payat kaysa dati, at kulay abo na ang buhok ni nanay. Ang buhok ng iyong ina ay naging kulay abo dahil siya ay labis na nag-aalala. Hindi ako naniniwala na ang pag-aalala ay maaaring magpaputi ng iyong buhok, ngunit ang iyong ina ay napatunayang mali ako. Natawa si Maurice sa kabila ng kanyang sarili ngunit nakaramdam ng matinding pait sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, natuto ako ng kaunting kaalaman sa medisina, kaya iitiman ko muli ang buhok niya. Pero itim man o kulay abo ang buhok niya, palagi siyang magiging maganda kung ina. Kumalas si Severin ng mga baso kay Maurice at humigop ng alak mula sa kanyang baso. Ang sweet mo na magsalita ngayon, I see. Hindi masyadong umasa si Judith sa pahayag ni Severin, pero at least may ngiti siya sa mukha ngayong bumalik na ang anak. Hanggat nakabalik siya ng ligtas at maayos, ang kulay ng kanyang buhok ay hindi mahalaga. Nga pala, anong meron sa envelope na yan, inay? Labis na curious si Severin kung bakit naglagay ng sobre ang babaeng nakasuot ng uniforme ng delivery person sa pintuan ng kanilang bahay, at kung bakit nakakuha si Judith ng $200 mula rito. Matapos pag-isipan ito, hindi naiwas ang magtanong ni Severin, may kamag-anak kaya sa ating pamilya ang tumulong sa atin? Nang marinig ang tanong ni Severin, mapait na ngumiti si Maurice at sinabing, ang mga kamag-anak na iyon ay palaging nakikipag-ugnayan sa amin paminsan-minsan, ngunit hindi sila gaanong nakikipag-ugnayan sa amin mula nang ikaw ay nakulong. Idinagdag din ni Judith, tama. Pagkatapos mong makulong at maibenta ang matrimonial home, iniwasan kami ng lahat pagkatapos malaman na may utang kami sa mga lock na 150,000. Ginawa nila, pati sina Tita Marie at Tita Edwina, o Tio Paul at Tio Vincent.
Hindi ba nila tayo tinulungan? Bahagyang nagulat si Severin, lalo na si Tito Paul. Hindi ba mayaman ang pamilya niya? Pagkatapos ay sinabi ni Judith, ang iyong dalawang tiyuhin at si Tita Edwina ay gumawa ng lahat ng uri ng mga dahilan para lamang maiwasan ang pagpapahiram sa amin ng 1 sentimo, ngunit sa katotohanan, sila ay natatakot lamang na hindi namin ito mabayaran. Tutal, kami ay matanda, at mahirap para sa amin na baguhin ang aming buhay para sa mas mahusay na $8,000 mula sa kanya, at siniguro naming panatilihin ang isang talaan ng bawat sentimo na ipinahiram niya sa amin. Nang banggitin iyon, seryosong pinayuhan siya ni Judith, kailangan mong alalahanin ang kabaitan ni Tita Marie at gawin ang iyong makakaya para maibalik ang pera sa kanilang pamilya sa lalong madaling panahon. Alam kong marami na siyang pinag-awayan ng iyong tiyuhin dahil sa nangyari, at ang masaklap pa nito, wala siyang pera para sa operasyon nang siya ay nagkasakit. Sa huli, ang iyong pinsan ay kailangang humiram ng pera mula sa lahat ng dako, kahit saan-saang lugar ay humiram ng sapat na pera, kahit saan-saan, para sa operasyon. Napabuntong hininga si Maurice nang marinig iyon. Pumunta ang pinsan mo sa bahay namin para tanungin kung mababayaran ba namin sila, pero wala kaming choice dahil wala kaming pera. Dumating ang mga alipors ni Easton para kolektahin ang utang namin buwan-buwan, at humihingi ng 700 every single time. We don't always manage to save up that much, so there was no way we could pay back what you're sa tiyahin mo. Yung pinsan mo, galit na galit kami sa kanya noon, may $50 sa kabuuan, ngunit inihagis niya ito sa lupa at umalis. Matapos ilabas ang pangyayaring iyon, sumimsam si Maurice ng alak sa kanyang baso. Don't blame her for that though. Kung may dapat sisihin, kami iyon. Wala na kaming magagawa, at binigaw namin ang buong pamilya nila. Naiintindihan ko, Itay. Tumango si Severin. Naging mabait si Tita Marie sa amin, kaya ipinapangako ko na gagantihan ko siya ng 100 ulit. Kinuha ni Judith ang sobre at iniabot kay Severin, kung tungkol sa nagpadala ng sabreng ito, wala kaming ideya kung sino iyon. Kung sino man sila, nagpapadala sila ng pera sa amin every single month. It's usually 120 or 130, but sometimes it'll reach 150. The letter inside says that she's a friend of your time, na okay ka, at sinabi mo sa kanya na ipadala ang pera sa amin. Kaibigan, na minsan ko lang nakilala. Kumunat ang noo ni Severin. Hindi siya makapaniwala na ang isang tinaguriang kaibigan na nakilala niya minsan ay tutulong sa kanyang mga magulang sa ganoong paraan. Ang sabi, si Severin ay lubos na nawala ng malay kung sino ang nagpadala.